ulan. Pangamba ng mga motorista, baka gumuho ang natitirang bahagi ng riff-raff kapag umulan muli ng malakas. Narito ang report ni Dante Perelio. Pasado alas 8 kagabi nang mapasugod ang mga rescuer sa may barangay Bagong Ilog, Pasig City. Gumuho kasi ang isang bahagi ng riprap na dating warehouse ng National Bookstore. Ang resulta, nagkalat ang mga naglalakihang bato sa gilid ng kalsada. Yung structure niyan, may puno na mapapansin nyo na naka-umusli, lumuwas dun sa may part ng mga bato. So yung mga ugat niya, it might cause it loosen the structure. Tapos sa ibabaw niya may konting top load na lupa na nabasa. At the same time, yung tubig na nagsisipin sa loob. Wala namang nasaktan sa pagguho, pero nagdulot ito ng pangamba sa mga motorista dahil unti-unting nalalaglag ang mga bato ng riprap. Kaya pansamantalang isinara muna ang westbound lane ng Pasig Boulevard na naging dahilan naman para bumagal ang daloy ng trapiko. I-clear yan. Yung top load, yung nakahanging dyan, tsaka yung mga loose rocks pa para maiwasan pa na may bumagsak. Para din ma-open na tong area din later on. Makalipas ang isang oras, dumating ang heavy equipment para simulan ang pag-aayos sa gumuhong riprap na inaasahang matatapos sa loob ng humigit kumulang 3 oras. Susulatan naman ng Pasig City Engineering Office ang may-ari nito para ipaayos ang struktura na may 20 taon na raw na nakatayo. Para sa unang balita, Dante Perelio, reporting. Bunsod naman ang malakas na pag-ulan, mahigit 100 tao ang trap sa landslide sa timog kanluran ng China. Ilang bahay at gusali ang nawasak sa pagguho ng lupa. Natabunan rin rito ang ilang kalsada sa lugar. Malaking bahagi na ng China ang sinalanta ng malaking pagbaha, bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan. 239 na ang naitalang patay, habang nasa 100 at 9 pa ang nawawala. Mahigit 3 milyong residente na rin ang nailikas mula sa kanilang mga tahanan. Camping site sa Eastern Michigan, hinagupit din ng buhawi. Sa lakas ng hangin, bumaliktad ang ilang malalaking trailer na gamit ng mga nagka-camping bilang tulugan. Ayon sa mga nasa campsite, mabilis ang naging pangyayari. Nagdilim ang kalangitan bago bumuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos ito ay saka naman dumaan ang malakas na buhawi. Isa ang nai-report na namatay habang 4 ang sugatan na mabilis namang naisugod sa mga ospital. Amazing Balita! Kape may panibagong gamit po sa Colombia bukod sa pampagising. Ang mga nagamit ng coffee greens, pinakikinabangan sa paggawa ng bahay. Inihahalo ito sa isang uri ng semento at ang produkto, bagaan at matibay na material na ginagamit na WPC. Environment-friendly ito dahil nababawasan ng mga punong pinuputol para gawing bahay. At mas mura rin ang bahay na gawa sa WPC. Ang isang unit ng bahay aabot na sa 7,500 dolyar o mahigit 300,000 piso. Bagat ng buhal ang kabuti sa Anilaw, Iloilo, atraksyon sa mga residente, aabot po sa 16 na pulgada ang lapad ng kabuti. Datuklasan ng mga mushroom sa tabi ng ilog. May ilang residente gustong subukan iluto at kainin ng mga kabuti. Pero pinagbawalan sila ng kanilang kapitan sa pangambang nakalalaso ng mga ito. Dinala na sa Department of Agriculture ang mga kabuti para matukoy kung anong uri ang mga ito. Music fans sa London nakisaya sa 3-day afternoon celebration ng Hard Rock Calling Music Festival. Ang highlights ng concert sa ating unang chika. Hindi alintana ng mga avid concert goer ang katirikan ng tanghali sa Hyde Park sa London, UK para lang makisaya sa 3-day celebration ng Hard Rock Calling Music Festival, now on its 5th year. Ang close to 3-hour repertoire ng Beatles member na si Sir Paul McCartney ang nanguna sa Day 3 ng Music Fest. Present din sa event ang Grammy awardee na si Stevie Wonder na siyang headliner ng Day 2. I think, having something like the celebration on Hyde Park, where we have all kinds of music, all kinds of good food, I'm sure, great musicians. If I can't feel the same way about your son or your daughter, that means that I really don't have God in my spirit. And I do. So I can feel that.
So it's all good. Let's celebrate. Ilang notable names in the music scene pa ang nag-perform sa festival. Gaya ng bandang Crosby, Stills and Nash na masaya sa first time nila sa Hard Rock Calling. I'm English, but I've never played Hyde Park before. This is going to be quite an experience. Yeah, me too. I had an apartment right across, next to the Dorchester, and I never thought they'd have concerts here. Naroon din ang English songwriter na si James Morrison na overwhelmed sa pagiging bahagi niya sa event. Bakit kaya? I still can't believe that I'm playing a gig with Stevie Wonder. He's my #1 artist of all time. I love his voice more than anyone else's, and I just think, yeah, he's genius. Ilang sikat na artists na rin ang nag-perform sa previous years ng Hard Rock Calling Festival. Gaya ni na Eric Clapton, Bruce Springsteen at ng bandang Aerosmith. Chris Brown at ilan pang performers nagbabalik sa music scene matapos ang kani-kanilang kontrobersya. Ang kanilang comeback performances sa naganap na BET Awards sa ating unang chika. Maituturing na a night of comebacks ang katatapos lang na BET Awards na ginanap sa Shrine Auditorium sa Los Angeles. Isa na dyan ang masasabing controversial return ng singer-actor na si Chris Brown, na matagal-tagal ding nagpaka-low profile matapos ang kanyang issue ng pambubugbog sa ex-girlfriend niyang si Rihanna. Sinundan niya ito ng pagkanta ng Man in the Mirror where he broke down in tears. Isa si Chris Brown sa mga awardee ng gabi kung saan tinanggap niya ang AOL Pandemonium Award. I let y'all down before, but I won't do it again, I promise. I love y'all. Good night. Considered controversial comebacker din ang rapper na si Kanye West na matatandaang namahiya kay Taylor Swift sa MTV Video Music Awards noong nakaraang taon. Nag-perform din ang singer na si T.I. na kakalabas lang ng kulungan last December for his federal weapon charges. Host naman ng gabing iyon si Queen Latifah na isa sa recipient ng BET's Lifetime Achievement Award. Ilan pa sa mga sikat na nagtanghal sina Alicia Keys, Usher at Eminem. Isa rin sa highlights ng gabi ay ang Humanitarian Award na ibinigay kay 6-time Grammy awardee na si John Legend para sa kanyang worldwide campaign against poverty. We all can do better. More chika coming up when Unang Chika returns. At ang irid namin mamaya, isang lalaki at kanyang kinakasama patay matapos tampangan sa Pilar, Bataan. At pambato ng Pilipinas sa pinakamahabang painting sa buong mundo, i-display sa Batangas City. At narito na po sina Lynn Susi at Arm